Si Yana at ang mahiwagang isda. Sa isang kaakit-akit na nayon na nakatago sa pagitan ng mga banayad na burol, may nakatirang pusang nagngangalang Yana. Si Yana ay hindi pangkaraniwang pusa, mahilig siyang magpagala-gala at laging napapabilang sa kung anong pakikipagsapalaran. Ang paborito niyang lugar sa nayon ay ang masiglang pamilihan ng isda, kung saan lagi siyang nakaupo at pinapanood ang mga mangingisda na naglalatag ng kanilang sariwang huli. Ang amoy ng isda ay nagpapabaliw kay Yana, at madalas siyang nangangarap ng walang katapusang suplay ng kanyang paboritong pagkain. Isang maaraw na hapon, nagpapahinga si Yana malapit sa pamilihan nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawang mangingisda tungkol sa isang alamat ng mahiwagang isda na maaaring magbigay ng kahilingan. Naging interesado si Yana at agad na nagdesisyon na hanapin ang mahiwagang isda. Inisip niyang humiling ng panghabang buhay na suplay ng isda, ang sarap kaya kung magkakatotoo. Kinabukasan, nagsimula si Yana sa kanyang pakikipagsapalaran, sinunod niya ang mga clues na narinig niya. Nagpalibot-libot siya sa nayon, tahimik na dumaan sa panaderya, at sa wakas ay nakarating sa gilid ng lawa ng nayon kung saan sinasabing nakatira ang mahiwagang isda. Habang sumisilip siya sa tubig, nakita niya ang isang kumikislap na gintong isda na lumalangoy ng maligaya malapit sa ibabaw. Sa isang mabilis at elegante na talon, sumabak si Yana sa lawa, ang kanyang mga paa ay nagwawasiwas ng ligaw. Sa kanyang pagkagulat, hindi tumakas ang gintong isda kundi lumapit pa sa kanya. "Ako si Finley, ang mahiwagang isda," sabi nito sa isang tinig na kasing lambot ng seda. "Bakit mo ako hinahanap, maliit na pusa?" Si Yana, basang-basa at nagugulat pa rin, ay nabulol, "Gusto kong humiling. Nais ko ng walang katapusang suplay ng isda." Tinitigan siya ni Finley ng maingat at sinabi, "Maaari kong ibigay ang iyong kahilingan, ngunit may isang kondisyon. Dapat mong ipangako na ibabahagi mo ang iyong biyaya sa iba na nangangailangan." Si Yana, nabulag sa pag-iisip ng walang katapusang isda, ay agad na pumayag ng walang pag-aalinlangan. Pinagalaw ni Finley ang kanyang buntot, at biglang may isang bundok ng isda ang lumitaw sa baybayin ng lawa. Nanlaki ang mga mata ni Yana sa tuwa, at agad siyang nagsimulang kumain ng masarap na isda. Lumipas ang mga araw, at ang bundok ng isda ni Yana ay nanatiling kasing dami tulad ng dati. Napansin ng mga taga-nayon ang kanyang magandang kapalaran at may ilan na lumapit para humingi ng isda. Ngunit si Yana, naalala lamang ang bahagi ng pangako tungkol sa walang katapusang suplay ay naging sakim. Sinimangutan at sinungitan niya ang sinumang lumapit, ayaw ibahagi ang kanyang yaman. Isang araw, isang maliit at gusgusing aso na nagngangalang Rusty ang lumapit kay Yana. "Pakiusap, Yana," pagsusumamo ni Rusty. "Maaari mo ba akong bigyan kahit isang isda? Hindi pa ako kumakain ng ilang araw." Pinikit ni Yana ang kanyang mga mata at sumigaw, "Umalis ka. Akin lang ang mga ito." Nakayuko si Rusty at lumakad palayo, ang kanyang tiyan ay kumukulo sa gutom. Bumalik si Yana sa kanyang piging at masayang-masaya sa kanyang yaman. Kinagabihan, habang natutulog si Yana, nagkaroon siya ng matingkad na panaginip. Nakita niya ang sarili sa lawa muli at naroon si Finley, mukhang dismayado. "Yana," sabi nito, "binali mo ang iyong pangako. Hindi mo ibinahagi ang iyong biyaya sa mga nangangailangan." Nagising si Yana na pawisan at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Tumakbo siya sa lawa at tinawag si Finley, ngunit walang sagot. Nagpanik siya at bumalik sa kanyang bundok ng isda, ngunit nawala na ito. Sa lugar nito ay isang kumikislap na kaliskis ang naiwan. Nadismaya si Yana at kinuha niya ang kaliskis at dinala ito pabalik sa nayon. Nang makita niya si Rusty muli, nakaramdam siya ng pagsisisi. "Patawad, Rusty," sabi niya, iniaalay ang kumikislap na kaliskis. "Dapat sana'y ibinahagi ko ang aking mga isda sayo." Kinuha ni Rusty ang kaliskis at sa kanilang pagkagulat, ito'y naging isang maliit na tambak ng isda. "Ang mahika ay nasa iyo pa rin," sabi ni Rusty na may ngiti. "Kailangan mo lang alalahanin na magbahagi." Mula noon, sinigurado ni Yana na ibahagi ang anumang meron siya, at ang mga taga-nayon ay nagsimulang makita siya sa ibang liwanag. Nakilala siya hindi lang sa kanyang mga kalokohan, kundi pati sa kanyang mapagbigay na puso. At tuwing siya'y nagbabahagi,
ang kumikislap na kaliskis na kanyang pag-aari, ay lumikha ng higit pang isda. Tinitiyak na si Yana at ang kanyang mga kaibigan ay hindi magugutom. Ang pagbabahagi sa iba ay hindi lang nagdudulot ng kasiyahan sa kanila, kundi nagdadala rin ng hindi inaasahang gantimpala sa iyo.